Meron na naman tayong isang loan app ang susuriin sa video na to. Yung loan app na to, sabi niya, yung nagpapahiram daw siya ng minimum of 10,000 pesos at maximum na 80,000 pesos. Flexible tenure pa siya na pwede daw 6 months, 9 months, 12 months. I'm sure nakita nyo rin tong ads na to sa Facebook. Pero bago kayo guys mapadownload, panoorin nyo muna yung video na to kasi baka kayo nang bahalang mag-judge kung okay siya sa inyo o hindi. So, keep watching. Is Ate Red here at dito, sine-check natin yung mga loan apps kung okay ba sila o hindi. Hindi naman po kasi ini-encourage yung pag-uutang dito. Yung ini-encourage dito is being careful, mga best. So, meron ako sinubukang loan app at yun yung ibabahagi ko sa inyo. At the end of the video, you be the judge kung okay ba siya o hindi. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel, subscribe kayo dito because we set right expectations here at marami kayong matututunan mga practical knowledge dito. So, for today's video, yung spotlight natin ay mag-focus dito sa kay Peso3 cash loan and credit app. Nakita ko yung ad niya sa Facebook. Grabe guys, ito yung mga promise niya. Bongga, diba? Sabihin ba naman yung online yung process? Installment loan, excellent service. 3 minutes lang daw yung application process. Too good to be true. So, ako na yung nag-click ng apply at sinubukan ko siya, guys. Meron pa siyang 4.9 stars. Grabe. At 3.6 na yung nag-send sa kanya ng ratings. So, mukhang hindi na siya bago, ano? Peso3, make life better, simple, affordable, safe and reliable. Lahat naman sila sinasabi yon. Legit ba siya? Legit daw siya, but that doesn't mean na legit talaga siya o baka legit-legitan lang. Kaya tapusin nyo yung video na to. Hindi ka agad maniwala kasi dapat nag-iingat kayo. Ang dami niyo po kasing hihingin na mga permission sa phone nyo. Kasama na yan yung parang signature or parang heart and soul ng cellphone nyo. Yung IMEI, yung mga MAC address. O, diba? Ang dami niyong sisilipin. Ba't ibang things na nasa cellphone mo, kasama na yung family password? Ba't sinabi niya to? Ayun o, sinabi family password dun sa privacy agreement niya. Kaya careful kayo bago kayo magsabi na I have read and agree. Kasi yun yung i-check nyo pag nagbigay kayo ng phone number at nag-send code kayo sa kanya. So pag nag-send kayo ng code, nilagay nyo yung code na yun, nag-agree kayo sa privacy policy, mapupunta kayo dun sa dashboard niya na kung saan sinasabi niya maximum loanable amount is 30,000 pesos. At meron siyang loan term or tenure na up to 121 days na 0.05% daw yung kanyang interest lang. O, diba? Too good to be true. Take it now para masimulan mo yung application process. So, dun siya magsisimula sa pag-collect ng ID nyo. So, mga IDs na natanggap nyo is driving license, UMID, passport, national ID, TIN, and health card. Meron ka ding other options such as postal ID, PRC, SSS, pag-ibig, tsaka voter ID. Pero guys, really, ibibigay or willing ba kayo magbigay ng information nyo? Willing nyo bang ipakita o i-share kung ano ba yung laman ng cellphone nyo sa loan app na, ready na ba kayong malaman kung magkano yung ibibigay niyang credit limit? Kayo, ready na rin ba kayo na ibigay nyo yung GCash nyo, bank info nyo sa loan app na to? Sabi niya minimum of 10,000 pesos. Huwag nyo nang isipin yung maximum na yun kasi kung baguhan ka pa lang, dun ka magsisimula sa mababang amount na pwede nyong i-offer. So in my case, yung offer niya is 2,000 pesos. So, bongga siya. Oh, hindi mo naman matatanggap 2,000, no? Kasi yung matatanggap mo is 1,200. Kasi babawas po siya ng 800 na service fee. So, ang laki ng bawas niya, guys. X na kagad. Kaya wag nyo i-click yung submit loan. Buti na lang at hindi siya auto-submit, auto-reject, auto-loan. Tumakbo ka na, bes. Huwag mo na i-click yung submit loan. Iwasan mo na to. Huwag kang mag-donate ng 800 sa kanya. Kasi alam nyo, hindi naman siya long term eh. Babayaran mo 1,980 after 7 days. Tapos yung butal na 20 pesos, saka mo babayaran para kunyari long term siya. Kunyari installment. Pero sa totoo naman, hindi naman eh. So, 2,000 yung principal, matatanggap mo 1,200. So, X na kagad to. Kaya ayan guys, mag-ingat-ingat kayo bago kayo magbigay ng information nyo sa loan app na to. Meron nga siyang option na mag-cancel ng account kasi meron ganito sa settings niya. Pwede mong sabihin na cancel account, babasahin mo yan at i-click mo yung delete account at ibabalikan yun dun sa dashboard. Pero malay natin, diba? So, ayun mga guys. So,
pag-isipan ng mabuti bago mag-loan sa loan app na to. So, take note na kung sakali, ipupush mo siya best. Pagkatapos mo bigay ng phone number, send code, ayan, kung meron kang isa sa mga IDs na tinatanggap niya, di pipicturean mo yung ID mo. Ayan, so hihingi po siya ng access sa camera mo. At pagkatapos mo mapicturean yung ID mo, so makaka-capture niya po yung mga details like your name, your ID number, tsaka date of birth. Galing ng AI. Tapos magsa-selfie ka pa. So, susundin mo yung instructions. Tapos hihingi po siya ng education, marital state, number of credit cards, email, gender, ganon. Tapos hihingi niya rin yung 5 contact information. Ayan, 5 ha? 5. Pagkatapos nun, pwede siyang e-wallet, pwede rin siyang bank. Pero huwag niyo nang ibigay yung bank niyo, bes. Yung e-wallet niyo, ingatan niyo rin. Pag naglagay kayo ng e-wallet, kasi nasa inyo naman yan. Kung talagang uutang kayo dito, ngayon alam niyo na yung service fee na ikakaltas niya, nasa inyo yan. Pero just make sure na tama po yung mga GCash na nilalagay niyo dyan. Kasi pag naligaw yung pera, ang hirap po yung mag-dispute, mga guys. So, i-confirm niyo, ayan, ayun, lalabas yung kanyang offer na pagka-laki-laki. Sa kanila na yan, hindi ko siya tinake. So, bakit ka pa hihintay na magka-cancel ka ng account kung alam mo na hindi naman siya maganda, 'di ba? So, huwag niyo nang sibukan kung hindi niyo gusto yung style niya. So, mga guys, kung kayo naghahanap ng mga loan apps na pwede nyo subukan at, for as long as naiintindihan nyo what you're getting into kapag nagda-download kayo ng mga ganitong loan apps, you can check the video in the description box. Yung link. Hindi po yan link. Hindi po yan referral link. But a link to the video kung saan kinompile ko yung mga legit na mga loan apps na galing sa inyo. So, this video is about those legit na mga loan apps na sinabi nyo sa comment section. Therefore, the list isn't coming from me. Baka kasi yung isa nating basher dyan, magsasabi na naman na marami-rami yung list natin. So, isi-share ko yung aking opinion ko as we go along. Ahin na muna natin yung top 5 sa list. Guys, nasa inyo yan kung utang kayo o hindi. Yung importante na iintindihan nyo yung mga pinaggagawa nyo dyan sa cellphone nyo, ha? Kasi we should all be responsible borrowers para makaulit. Hindi, joke lang. Jokes aside, para makalapit tayo sa mga institutions na maganda yung offer. Thank you so much for watching this video. That is all for today. I will see you tomorrow. Bye! Tomorrow? I'll see you next time. Bye!